may mga salita na hindi kahit gaano mo kagandang sabihin, hindi lalabas ng maganda. May mga salitang kahit gaano mo kaganda sabihin, hindi lalabas ng maganda. And ako, I am known for having friends na marami babae, karamihan babae. Siguro sa 20% na lalaki, 80% babae. And pag kaibigan mo yung babae, you treat her like your sister. And sometimes when she comes at you na parang fatherly advice yung hinihingi niya, that's what you give. And sabi sa akin nung isang naging kaibigan ko dati, tol, pahiram naman ako ng pera kasi igagala ko lang yung boyfriend ko kasi birthday niya, gusto ko siyang igala, gusto ko siyang gastusan. Okay, now sabi ko, sandali, hindi ganun karaming pera ko eh. Nung wala nga akong anak, hindi ganun karami yung pera ko eh. Nung nagkaanak ako, may nadagdag man sa akin na konti, temporarily may nadagdag na konti. Siyempre, para sa anak ko na yun. O para sa obligasyon ko sa nanay ko. Or siyempre sa asawa ko. Diba? Pangarap ko nga walang gagastos yung asawa ko eh. But para magaan yung buhay niya, gumagastos pa rin siya dahil sa mga ano niya, yung extra na pangailangan niya eh. Na nakikinabang din ako, nabubusog ako eh pagka bumili siya mga food na masarap or something nice, you know. Sabi ko, pasensya ka na. Wala akong budget for that. Alam mo, kako sa kanya, dapat kung ano lang yung meron tayo, pagkasyahin lang sana natin. At saka, ang opinion ko kasi hindi, kung wala ka pang pera, pwede ka naman magjowa, pero kung ano lang yung, makontento kayo sa galawan ng walang pera. Na-offend siya sa akin, na-offend. Hindi ko maintindihan, akala niya siguro may pera na ako ngayon. Same pa rin naman, pero na-offend pa rin siya na hindi ko naiintindihan kasi she knows na I was once that broke guy. Yun nga lang, pag broke ako, hindi ako, I still consider myself, hindi naman brokey kasi I'm able to provide for my family. Pero not sa level na gusto ko. Still inadequate. Adequate naman. I mean, it's not, hindi ko pa may provide yung sa standard ko. Dapat ganun pa ma-provide. Pero medyo okay naman tayo tignan. Matipid ako eh. Matipid. So, ba't ka magagalit sa akin? Ganun din ako. Ako, nung brokey ako, nung wala akong pera, o pag wala akong pera, hindi ako gagastos for my birthday. O, pwede lang tayo mag-hangout dyan, mag 3-in-1 tayong kape. That's it, magkwentuhan tayo. Ganun lang. I mean, bakit kailangan mong gastusan siya? It's nice to do something nice for others, but kailangan na sa budget. Ako kung bilyonaryo lang ako, bibigyan ko yung magulang ko ng private jet. Kahit ganito kamahal yung diesel. Hindi ko magawa kasi wala naman sa budget, di ba? Lahat naman tayo gustong gastusan yung mahal natin sa buhay. Tangin na, di ba? Ilagay mo dun sa kung ano lang. Kung wala ka namang budget na gawin yan, di celebrate his birthday na simple lang. Hindi mo kailangan gastusan siya. Hindi mo kailangan i-travel siya o bilan mo ng mamahaling bagay na wala ka rin namang pambili. Diba? Yun lang, you live within your means. Huwag mong iutang yun. Pwede ka mangutang kung merong may sakit. Meron ka mabigat na problema. You're going to lose your home. You lost your job. May pagkain ng anak mo, ng magulang mo. Maraming mga unfortunate na even nasiraan ka ng kotse na kailangan mo, pwede ka manghiram, pwede ka mahingi ng tulong. Pero wag naman yung gagastos ka na hindi naman kailangan. A simple celebration will do. But still, nakaka-offend pa rin pala ako ng tao. And she thinks
na nagbago ako just because kahit papaano nakaka-provide ako ng pamilya. No, I'm still the same broke guy na puta, kung ano lang yung meron yun lang. Kung ano lang yung kaya ng means mo, yun lang. Pag may nagugutom, pakainin ko. Kung kaya ko ibigay. Pero, ang inang yan, yung damit na butas nga nung utol ko, kinuha ko pa, pinagugupit ko yung sleeve para mga pang trabaho clothes, pang bahay clothes, pang dumi-dumi ko eh. Pagkapapangit ng mga pambahay ko na sleeveless eh. Ibig sabihin, mahirap no, mahirap. Maring mali din ako, man.